binastos pa ako, di ba? So, ano ba naman yung tawagin na lang ako at sinabihan na lang ako? Hindi naman sana ganun, pambabastos. Kung ganyan ang sitwasyon, sir, paano natin malalabanan yung mga koruptong Kaya nga ako nakikiusap dun sa mga may otoridad na wag nilang gawin yung ginawa nila sa akin kay General Asurin. Advisor. Alam mo, kami ni General Asurin, we worked together way back pa noong 1998. Nagsama kami sa PAOK TF under Senator Ping Lacson. We worked together. Kaya ako, kilala ko siya at sigurado akong equally capable siya. O kaya siguro baka mas magaling pa yan sa akin. Kaya huwag kayong mag-alala. Gagawin niya yung kanyang mandate, pe-perform niya yan. Basta importante, huwag lang siyang i-undermine yung kapasidad niya. At bayaan siyang mag-imbestiga. At sana, huwag siyang pakialaman. Huwag siyang pigilan. Kasi ang gusto naman natin dito, malaman natin yung katotohanan. So, ibigay yung otoridad sa kanya. Huwag sanang gawin yung ginawa nila sa akin. Pero sino ba pumigil po sa inyo, sir? Alam naman natin kung sino pumigil sa atin. May clue kayo, sir? Meron. Alam ko naman kung sino. Baka may bigyan niyo kami ng clue, sir. Huwag na siguro. Kaya na natin. Sa inyo, to the point na kailangan niyo pong mag-design. Would it have any effect mo sa investigation ng ICI? Ay, malaki. Malaki ang epekto. Unang-una, nakita nyo naman, kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Na kumbaga sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. So, hindi, pabayaan na natin yan. Ang importante is we're moving forward at kailangan natin ituloy-tuloy yung mga iniimbestigahan namin kasi sayang na naka-ready na yung mga yan In fact, siguro just a few days, i-consolidate na lang yung mga ebidensya, pwede na uli mag-file. Napakarami yan Naka-line up lahat yan. Tapos pati yung sistema, meron ng framework, meron na kaming database. In just a matter of 2 weeks na itayo natin lahat yon. Kaya it's just a matter of General Asurin, i-improve na lang niya yung ganung sistema. At siguro may mas maganda pa siyang mga framework na gagawin para mas mapadali. Kasi napakarami talaga nito. At kailangan talagang tutukan. At hindi pwedeng, kasi ang ICI, nakatutok sila doon sa mga hearings nila So, sino nag-iimbestiga sa labas? Diba? Kung walang mag-iimbestiga, ano mangyayari doon sa mga kaso sa labas? Nakatutok sila sa mga high profile na mga investigation na ginagawa nila. So, kailangan talagang may gumagalaw sa labas para maintindihan nila. Doon natin sila makahabol. Pero sir, kung ba sa'yo, sir, may kaugnayan ba yun sa hindi nakalaing screen, closed door, yung investigations ng ICI? Well, alam mo, ako na mismo nagsasabi sa inyo, walang anomalya yung closed door. Siguro talagang yun lang siguro ang decision nila na talagang ang mga hearing dahil nga we're trying to ferret out the truth, at meron sensitibo na mga nire-release at nilalabas na mga informasyon. Siguro naisip ng ICI na closed door. Kasi may mga pagkakataon kasi na talagang mga executive privilege Katulad ko, nung nag-testify ako sa Kongreso, di ba, open yung hearing. Pero finally, nung may mga tinatanong na sa akin ng mga sensitibong bagay, I requested for an executive privilege, di ba? Executive session, para masabi ko lahat. Ganon din yung sa ICI. At ako na mismo nagpapatunay sa inyo na maayos yung proceeding dun sa ICI. Maski nasabi natin, closed door, talagang very credible yun. Kasi nag-a-attend ako ng hearing Pag wala kaming lakad ni Sec Vince, nandun ako Nag-a-attend ako. In fact, ako pa nga yung ibang nagsasuggest sila kung sinong iimbitahan. At mayroong pagkakataon pa na inaalam ko muna kung ano yung mga background ng mga imbitahan bago namin talaga isasalang. Sir, bakit ba kayo pinigilan? Yung? Bakit ba kayo pinigilan? Siguro pinakamagandang tanongin mo dyan si Yusek Castro. Pero sir, we wanna hear. Ako? Bakit ba kayo pinigilan? Kung ayaw niyo sabihin kung sino, baka pwede niyo sabihin bakit kayo pinigilan mag-imbestiga. Pati ako nagtataka Baka may Bakit message kayo nagtataka? sa pumigil sa inyo, sir? Ha? Baka may mensahe sa pumigil sa inyo? Ako, sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I struck a nerve. I struck a nerve. O kaya several nerves. May tinamaan ako doon. Kaya umaaray. Yun. Tapos nasa panic mode. Kaya biglang nagkaroon ng ganun na klaseng press con na
bigla-biglaan, hindi man lang ako sinabihan, hindi man lang sinabihan si Sec Vince, binastos pa ako, di ba? So, ano ba naman yung tawagin na lang ako at sinabihan na lang ako? Hindi naman sana ganun, pambabastos. Kung ganyan ang sitwasyon, sir, paano natin malalabanan yung mga koruptong pag may nakialam, mag-resign or malilipat na lang ulit or tigigil? Paano po yung sitwasyon natin? Kaya nga ako nakikiusap dun sa mga may otoridad na wag nilang gawin yung ginawa nila sa akin kay General Asurin. So, itong si Genji Magalong ay nagsalita na bakit siya umalis sa ICI. Dahil pinaratangan siya nitong attack dog, sabi ni Chavit Singson, yung attack dog ngayon ng Malacanang. Itong si Yusek Claire Castro. May mga paratang na mayroong mga conflict of interest, ganito ganyan. Ngayon, ni Magalong na binastos siya. Ngayon, meron siyang pakiusap na kung ano yung ginawa nila sa kanya ni Magalong ay hindi nila gawin kay Asurin. Mga kababayan ko, mga mahal kong mga kapatid kong Pilipino. Para sa akin, hindi ako naniniwala na itong paputahan ng ICI ay merong makulong or mapinpoint talaga yung real culprits. Why? Unang-una, paano ba magiging independent yun? Paano ba magkaroon ng informasyon ang mga taong bayan na ultimo hearing nila ay pribado? Ang masaklap ton, mga kababayan, walang independent na tao or maybe galing sa religious sector, any group na anti-corruption group. Wala silang inimbita. So paano tayo makakaasa nun na itong ICI ay can perform diligently versus sa ating mga investigative body sa ating bansa na nasa natin pamahalaan? Unang-una ang authorized na mag-imbestiga sa ating bansa, Police, NBI, CIDG, at Ombudsman. Ano bang mandato nila? Are they totally tantamount to the called independent? Kasi, tingnan nyo mga kababayan, bakit ninyo ipribado? Unang-una, ang inimbestigahan nito is pira ng taong bayan. At lately, may ang Security and Exchange Commission nagsabi na 1.7 trillion, as in tatay, T, trillion, hindi M, hindi B, which is trillion, dahil sa korupsyon nitong flood control. Nawalan ng tiwala at confidence itong ating mga foreign investor na to attract them to bring investment and even sa ating stock market. Maybe nag-fall out at hindi na nag-invest ang mga investor dahil sa rampant at prevalent na korupsyon sa ating bansa. Nakagagawan ng kaalyado ng ating Pangulo. Now, itong ICI, sabi ko nga, sino ang nagtalaga sa kanila? No other than ang ating Pangulo. Now, meron ba tayong tiwala kay Asurin? Hagas, may tiwala ba ako kay Asurin? Wala ngang religious group dyan, kahit Pastor Mao, Mabisya, wala para lang makinig at ma-observe kung ano yung ginawa. Kasi paano tayo maniniwala sa kanila na yung what if kung whitewash nila, mga kababayan? Yung nag-appoint Pangulo mismo, tapos sasabihin ni Pangulong Marcos, iwan ko, meron palang corruption. Ay talagang tanga ka, kung yan ay totoong tanga ka. Sabi nga ni former President Duterte, he is a weak leader. Ngayon, sasabihin mo na itong ICI magpa-file ng case. Anong mandato nila? Kasi susuriin din yun ibibigay yan sa ombudsman. Ang ombudsman naman ang mag-prosecute in behalf of the Filipino people papunta doon sa Sandigang Bayan. Ngayon, ang pinopoint out nila na corruption na nangyari sa Bulacan mismo. When in fact, mga kababayan ko, for your information, sa Region 1, sa Ilocos Norte, baluarte ni Marcos Jr., mga diskaya ang kanyang kontraktor doon sa flood control. Second, merong mayor doon na hindi niya makakausap na, parang tumigas yung ulo. Anong ginawa nitong Marcos administration? Tinanggal. Ngayon,
Yung pinalit, isang kagawad di umano, at ang masaklap mga kababayan. Naku! Anong pinalit nila? Mayor. Isang kagawad going to mayor. Kasi tinanggal nila, hindi na doon nila ma-control eh. Tigas na daw ang ulo. Ngayon, anong ginawa? Ang Diskaya nakakuha ng bilyones na flood control doon sa Ilocos Norte, Region 1. At ang itong inappoint nila na mayor as alleged, contractor doon. Ngayon sasabihin ninyo, sa Bulacan lang mismo, ang bakit ayaw or maniwala tayo nito? Na mismo ang Pangulong Marcos, doon sa kanyang baluarte, ay mga Diskaya, ang kontraktor. Ha? Paano tayo maniniwala nito? Ang hearing hindi public, televised, privado. Tapos walang nawala si Magalong. Kaya anong maasahan natin? Limited lang yung function ni Magalong. Hindi siya pwedeng mag-decide kung saan ang pupuntahan, ang imbestigahan. Ha? At bawal din siya mangingialam sa kung sino yung imbestigahan. Ay kalukuhan. Ha? Very limited. Kaya nga sabi ni Magalong, sabi niya, they are panicking. Ha? Nanginginig sila kasi ang investigation papunta na doon. At merong surprise witness si Marcoleta, Senador Marcoleta sa Senado, itong si Gotesa, na siya lang ang may lakas loob na dinawit at pinangalanan itong si Martin Romualdez, si Saldico, na bilyon-bilyon di umano ang dinala na pera every week, 3 times a week siya nag-deliver. Or, yun nga, naghahakot ng basura. Basura or pera sa basura. Gising na tayo. Itong mga taong ito, sabi na ni Rowena Guanzon, wala nang buboto sa mga Marcos sa 2028. Ito naman si si Sandro Marcos, you better read the Constitution na hindi pa ako pwedeng maging senador o even president. Ang gago! I'm sorry for the word. Bakit? Ang ambisyoso ng taong ito, gusto agad mag-senador at magiging presidente. Wala ka pang napatunayan. When in fact, yung sinabihan mo nga to read the law o batas ay isang UP professor, mayor, Comelec commissioner, itong si Rowena Guanzon. Yan lang mga kababayan, kung kayo po'y bago lang sa ating konting channel, pahingi na inyong support na masubscribe itong ating konting channel. God bless, ingat po kayo palagi. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Bye-bye! Yeah, yeah.